Hi guys, I'm back. So nakauwi na kami ng bahay. Bale 8 days akong nagstay ng hospital pagkatapos kong nanganak. Kasi nga sobrang nahirapan akong tumayo or maglakad after kong manganak kasi nga may binat ako tapos siis pa ako. So yun, pinalagyan lang namin ng aircon yung isang kwarto and then may bumisita sa amin pag uwi namin is yung pinsan ng asawa ko. Actually guys, 43 na to siya. At saka sobrang tangkad niya talaga sa personal. At saka matangkad pa siya sa asawa ko kung tutuusin. Nagulat talaga ako. At saka hindi siya mukhang 43 ah. Dalawa na rin yung anak niya. And then may binata na rin siyang anak na lalaki na 21 years old. Malapit nang mag 22. Magulang lang siya ng 5 years dito sa asawa ko. Itong pinsan niyang babae. At saka may dalagitan na rin siyang anak. So, malapit na siyang maging lola pero sa beauty niya talagang hindi kasi mas mukha pa akong matanda sa kanya. Ang ingay ng anak ko. So ayan, tinutulungan niya yung asawa kong paliguan yung baby namin at saka tinuturuan niya. Actually alam naman ng asawa ko pero wala lang, nakikinig lang din yung asawa ko sa mga turo-turo niya. Kasi nga may experience na siya. Sobrang bait nito at saka sobrang hardworking din siya, no? Sobrang masipag at saka talento din kasi ang galing niyang mag-makeup at saka may dalawa siyang salon. Actually, beauty salon. So, siya yung nagtatrabaho sa kanila. Yung asawa niya, nasa bahay lang daw, sabi ng asawa ko. Grabe naman. So, ayan, tinulungan niya yung asawa ko. And then, ang tagal niyang umuwi. Nakipagtsikahan pa siya sa asawa ko. Hindi ko alam ang pinag-uusapan nila. Maybe they talk about business or whatsoever. By the way, kilala niya rin pala yung ex-girlfriend ng asawa ko dati kasi nakita ko yung picture nila together. Maybe yung ex-girlfriend ng asawa ko is kaibigan niya ata, ganun ba? Kasi ang dami nilang picture together ng ex-girlfriend ng asawa ko dito sa China. Pero okay lang din. So, ayan yung makulit kong anak. Nakawala sa hawla. So, ayan. Umakyat siya sa taas kasi nandun yung tatay niya sa third floor. Sobrang haba ng stairs na to. I think nasa 20 step ata to or more than 20. Kasi sobrang nahihingil ako pag umaakyat ako dito eh. So, nasa third floor na yung tata niya. Kasama niya yung pinsan niya. Kasi yung room namin is nasa second floor. At saka yung third floor kasi, andun yung kitchen area namin at saka yung laundry area at saka nandyan na rin yung parang tea table niya. So, pag may bisita siya, dito niya dinadala, ganun. At saka, ang sarap din ng hangin dito kasi ang daming bintana. So, ayan, makyat na yung anak ko. At saka yun yung asawa ko. Kantong-kantong niya pa talaga yung anak namin. So, while nag-uusap sila ng pinsan niya. So, yung anak ko, grabe, sobrang likot. So, ayan yung powder room at saka laundry area, yun yung anak ko. Ang kulit-kulit. So, ayan yung paakyat sa third floor. Tsaka ito naman sa second floor. Sobrang haba talaga tong stairs na to. Ito yung paakyat sa fourth floor. Isang bisis pa akong makyat sa fourth floor talaga. Ayaw ko kasi nakakapagod. So, ito yung parang balcony. Ginawa naming sampayan. At saka yun naman yung laundry area. Tsaka minsan-minsan lang din ako maakyat dito. So, ayan. Nagising na yung anak ko. Kinuha ng tatay niya. Yun ang kulit kong anak. Ewan ko kung ano yung dinadampot niya yan. At saka mahilig siyang magwalis-walis. So, yung door na yan, nandyan yung kitchen namin. Pero actually, hindi kami nagluluto dyan kasi sa baba kami nagluluto kasi may maliit na kusina doon. So, ito yung likod bahay namin. At saka sa likod lang ng bahay namin is may dagat. So, tingnan nyo. Yan yung likod ng bahay namin, ang lalaki ng mga bahay. So, ayan yung dagat. Sobrang lapit lang talaga sa bahay namin. Walking distance lang siya. Makikita mo pa nga eh. So, low tide that yan. Ang daming tao. Ay, Diyos ko! Bigla ako sinakyan ng anak ko. Ang bigat. Tuwing hapon talaga, sobrang daming tao kasi sobrang init dito kasi summer na eh. So, yung mga tao is pupunta sila sa dagat para magpahangin. Ganun, sorry. Low tide na yan. So, malayo na yung dagat pero nakikita pa din. So, ito yung building na nasa baba. Simbahan yan pero walang nagsisimba. Or ewan ko. Ayan yung anak ko. Sobrang ewan ko. Kanina pa siya bit-bit ng walis. At saka ang dumi-dumi na ng paa niya. Ewan ko ba't barefoot lang yung batang yan. So, ayan. So, 17 days na pala yung anak ko. Malapit na rin siyang mag 1 month. Iba ka kasi dito sa kanila. Pag 1 month na, parang 1 years old na rin sa kanya. So, dapat may handaan. Ganon. So, ayan. Ewan ko sa anak ko.
bitbit niya yung walis. So, pinababa ko siya kasi gusto ko siyang paglarain sa baba. So, andyan din kasi yung mga pinsan niya eh. Nasa kwarto niya. Yung pinalagyan ko ng aircon kanina. At saka nandito rin sa bahay namin yung sister-in-law ko para bantayan siya. Kasi yung magbabantay sa kanya na pinapunta ko dito, hindi natuloy kasi nga ang hirap kumuha ng visa papunta dito. Mga 1 buwan pa daw bago ma-release. 2 buwan na lang kami dito magsistay kasi uwi din kami ng Pinas. So, ayun, hindi siya natuloy. So, ayun yung anak ko. Tsaka andyan din yung mga pinsan niya, ayun. Anak ng pangalawang sister-in-law ko. So, ayan yung sa gilid ng bahay namin. Tingnan mo, ang lalaki talaga ng mga bahay dito. Ang lalaki. Tapos, alam nyo, nakatira dyan, mga lolo't lola lang. Kasi yung mga anak nila na is nasa abroad or overseas workers, ganon. Palakihan talaga ng mga bahay dito. So, ayun yung anak ko, naglalaro sila ng pinsan niya. Actually, ang daming bata dito tuwing hapon, pero ewan ko, wala akong nakikita. Kasi ayaw, naku, pinagalitan ng asawa ko yung anak ko kasi, ay naku, apakulit. So, ayan yung anak ko sa baba, oh. Tinatawag ng tatay niya. Sabi ng pinsan niya na tumingin ka, ayun, nakatingin na siya. Ang ingay-ingay sa palibot ko kasi ang ingay ng eldest son ko. So, ayun yung mga bata. Lumalayo talaga siya pag andyan yung anak ko kasi ayaw nila makipaglaro sa anak ko, ewan ko. Ang daming mga chekwang bata dyan. Dyan sila naglalaro talaga. Pero kapag nakikita nila yung anak ko na bumababa ng bahay namin, nagtatakbuhan sila, ayaw nila makipaglaro sa anak ko, ewan ko. Kasi nangangagaw ng laruan tong anak ko eh. So, yung pinsan niya na lang yung nakikipaglaro sa kanya. So, ayun no, tinuturo pa niya. Kasi sinisigawan siya ng tatay niya. Uwi na daw kasi sobrang init. Ayaw niya, umiiyak siya. So, ayun. Mabuti na lang andyan yung mga pinsan niya. Sobrang kulit. So, ayan. Pagkatingin ko, after few minutes lang, nagulat ako, ha? May barkong nakadunggo sa dagat na malapit sa amin kanina, wala lang yan. At saka low tide, paano napunta yung dyan, barko? Gumapang ba? Nagulat ako, nagkaroon bigla ng ng barko sa dagat. I mean, dyan sa area na yan, ang daming tao dyan eh. So, ayan, umuwi na yung pinsan ng asawa ko, binigyan niya ng ampaw yung anak ko. At saka yung sister-in-law ko naman is nagluto siya ng crabs. Kasi hindi talaga ako kumakain yan eh. Kasi ewan ko, hindi ko siya bet. Pero kasi sabi ng asawa ko, dapat daw kumain talaga ako dyan para bumalik daw agad yung, lakas ko. Ewan ko, ang dami niyang kadramahan. So, ayun, masarap naman din pala siya. And after that, ayun, dinalhan ako ng sister-in-law kong pagkain dito kasi siya na nagluluto araw-araw. May fish at saka sabaw ng lamang loob ng baboy at saka yan baboy.